Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:41 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si Attorney Cam. At ako naman po, Thea Pecho Corpuz. Kami po ang 2x2 ng gabi. Sinabi na, kasi mga viewers natin, lagi kang hinahana. Ay, wow. Oh, sabi ko, Hindi lang man. tuwing Monday lang po natin makasama. Hindi man Monday, Friday. Depende po sa mood. Depende sa mood niya. Depende po sa patak ng ulan. Yeah. Baka madalas patak ng ulan lately. Oo. Siyempre, muli po ako po si Attorney Cam at ang aking partner, Thea Pecho Corpuz. para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Medyo ngayon parang iba ang klima. Oh, lamig. Hindi lang malamig. Tapos yung mga kabataan ngayon talagang ubusipon, Ay, oo. kakasakit. Akala ko kung anong klaseng kabataan. Bakit? Anong kabataan ang iniisip mo? Yung mga malalakas. Oh, Diba? nakabataan. Nakabataan. Walang ginawa kundi magtampisaw sa basa. Oo, alam mo nung tayo yung mga ay mga bata. Bata pa. Batang-bata ka pa. Ayan pala at dapat. marami ka pa. Mali pala yung kanta ko. Ang kanta ko pala ay, ano yung kanta ko? Batang-bata ka pa at marami ka pa. Kasi sinabi ko kanina, kung tayo ay mga bata pa. Mali Dapat pala. matanda na yun. Pag tayo'y matanda na. Ayan, hindi na pwedeng mahamugan. Pero yung mga batang-bata pa, pwede pa. Oo. Ikaw ba naligo ka sa ulan? Oh. Bawal lang sa alulod. Ayun nga, yun ang kamalian ko. Naligo ka rin sa alulod? Naligo ako sa alulod kasi di ba yun, maraming tubig. So ako naman Ginawa mong waterfall. Oo, shower. sarap. Yung pala, marami pala mga wiwi tsaka pupo doon. Oo, dirty yun. Oo nga eh. In fairness, lumakas naman ako. Feeling ko lang. Oo, hindi masyado masasakitin. Laban ng laban. Laban ng laban. Anyway, ang ating topic ngayong gabi po ay hindi tungkol sa alulod. Baka sabi, nag-usapan nila alulod? Alulod ng wala lang. Bigla ko lang naalala. Pwede rin natin pag-usapan, attorney ko, alulod. Yung halimbawa, yung alulod ng kapitbahay nyo, tapos sa inyo inaanod yung tubig. Bawal yun, di ba? Sisimula ng away. Away ng magkapitbahay yan. Alulod. Pero pag-usapan muna natin yung usapang amilyar. Yan. Ari-arian pa rin. Hindi kasi alam mo, yung amilyar, ayan. Yung mga hindi pa nakakabayad, yung mga nakakalimot. Naku. Magbayad na kalahating taon, no? Kapag wala talagang pambayad, nililimot yan. Hindi, tsaka pwede naman installment. Hindi yan, wala yan sa priority list. Ay, ganun ba yun? Oo, kuryente muna, pagkain, tubig, di ba? Kaso may danger kasi kapag di ka nagbayad ng amilyar. Meron, mamaya kukwento ko sa'yo. Ganun lang kasimple. Ganun kasimple lang. Pero importante ang amilyar kasi ikaw ba nagbabayad ng amilyar sa inyo? Hindi, mami ko nagbabayad ng amilyar, siya yun. Siya. Oo. Tuwing kailan? Pag nag-a-avail siya nung may discount, pag advance. Mga November, December. Yan. 10% ata yun yung discount o 20%. Hindi ko sure. Depende sa LGU. Tapos yan, kapag January, may discount 10%, ba? Parang mayroon Ayun pa. nga. Okay, so pagka medyo mas advanced, 20, tama. Ganyan. Kasi yung pag pag mga January, onti lang nagbayad kasi nga ina-avail nila itong malaking discount diba? ng mga November, December. Laking tulong din kaya. Oo naman. Hello, pangbayad pa yun ng monthly dues nyo sa subdivision nyo. Kung sa subdivision kayo nakatira, o kaya pandagdag pa ng panggasto sa Disyembre. Diba? Diba? Alam mo, ang pinagtataka ko lang, no? Mas mahal ang monthly dues talaga sa condo, no? Ay, oo, attorney ka. Mo yan. Kaysa yung mga monthly dues sa mga subdivision. O, kasi sa subdivision, kuryente lang ng subdivision, guard, basura. Tsaka yung paglinis ng mga O, yung mga common air. Yeah. Common places and common areas ng subdivision. Pero kasi sa condo, parang
ayun, pagka merong tumagas dito sa unit na to, parang madadamay-damay lahat kayo. Tsaka Yung waterproofing of the whole thing, Tsaka maintenance yung- of the gym, the pool. Ayan, the gym and the pool. Di ba yun yung may mga condo? Kasi sa subdivision, pool lang yung meron. May security guard. Ayan. Maintenance, tsaka mahal yung maintenance sa elevator. Ayun, elevator, di Oo, ba? grabe yun. Tapos hindi mo na ginagamit yung elevator kasi sabi mo, health is wealth, maghahagdan ka Tapos na. biglang Babayaran babayaran kasama pa pala rin. sa babayaran. compare mo po yung mga bayarin no, monthly sa ibang subdivision, Oo. mas mahal po Affordable. talaga sa Oo, condominium. mahal daw yun. Ano doon sa bansa natin, kapag naka-condominium ka, ano ka, Mas- yayamanin. Oo, mas nakakataas-taas, nakakaangat-angat. Yes. Yun ang tingin kasi nga ang daming bayarin kapag ka Oo. nasa condo ka. Lalo na kapag ka yung prime location. Yes. Pag nasa ano ka lang, wala kang condominium, ano Oo. lang, Residential sapat lang. area? Sapat Oo. lang. Pero alam mo ba, ang amilyar sa condominium, mas mura kumpara sa amilyar ng house and lot. Kasi lang bahay lang yung inaano mo dun eh. Sa condo? Binabayaran. Oo. Oh. Tapos, ang iba kasi yung land, di ba? So, dun sa mga building, kayo babayaran niyo yan. Kanya-kanyang unit kayo. Yun In yung fact, babayaran. maski yung per unit, attorney ka man bayaran Parking yan. slot. Okay. Binabayaran. ang hindi ko lang maintindihan sa condominium, yung parking slot, ang mahal din ng association dues. Meron ding asok juice Oo, yun. tapos wala namang binabantayan doon. Oo nga. Meron at mahal din. Binabayaran din pala. Ang dami Kaya pala yung nakaka-relate. iba, hindi kumukuha ng parking Ang mahal. space. Ang mahal ng association dues. Okay. Oo, mahal Magkano din. inaabot? Meron ako na kanina meron ako natunugan kanina eh. Ano yun? Nasa 4 yung kanila pero Grabe lang siya. ha! Mahal! Mahal kasi prime location. Okay. Oo. So, Baka naman renta yan. hindi. Association dues talaga ng... Oo. Condo. Hindi, ng condominium o ng Condo parking? unit. Condominium. Oo, unit niya is studio. Mahal. Studio, oo. Mahal. Magkano ba yung chika mo yung sa'yo? Sa amin, yung kakilala ko. Oo. Kahit sa isang unit lang. 1.8. Tapos times 2 kasi 2 units yun ng Oo. studio, so 3.6. Tapos meron pang parking. Sa kasama na yun. Hindi pa. Oh, Iba pa sa so plus pa, parking. magkano sa Mga parking? 1.5. O, di ba? Di ganun. Di, malaki din Mga pala. 5,000. Ay, pero oo, kasi yun, 1 unit lang na studio Oh, unit. yes. 4 attorney ka. Mahal. Oo, kaya kanina kumukuda siya. Mahal-mahal lang sinisingil sa akin na asok juice. Tapos, amoy septic tank tong left. Ay, may ganon. O, kasi kasama sa binabayaran yan eh. Tapos yun nga, kapag halimbawa, kayo ay tawag ito, it's either, halimbawa, nabayaran mo na yung unit. So, tinatransfer na sa inyo yung pagbabayad ng amilyar. Minsan nga, kahit di nyo pa bayad eh. Tinatransfer na. Bayaran mo na to. Responsibilidad mo to, bayaran mo to. Amilyar. Ayan. So, kailangan mo bayad na. So magkano ang amilyar ng condo unit? Mas mura nga sa mga residential na mga subdivision. Okay. Oo, mas mura sila. Kasi nga building lang. Kasi yung land, ang nagbabayad doon yung, of course, yung corporation, yung may-ari. Parang yung developer pa rin talaga. Yes. Okay, ganun pala siya. Sa mga single, okay na kumuha ng, yun nga tawag doon, mga condominiums. Yung mga FWs natin, di ba? Yan kadalasan ng kanilang investment. Kasi nga, eh. hindi nila isipin yung maintenance, diba? Kung tulugan mo lang, tapos puro ka work, pahingahan. Correct. Okay naman na yung O studio kaya unit. yung masiguro mo lang na meron kang tutuluyan pag uwi mo, pag nagbakasyon ka ng Pinas, pwede na yun. Diba? Sa mga contract of lease, hindi sinasama minsan ng owner yung amilyar. Si owner pa rin nababayad. Siya talaga nakadalasan nag-shoulder niya. Yes. Tsaka mura lang naman nga eh. Usually less than 1,000 pesos. Yung amilyar. Tiba-tiba naman na siya doon kasi meron naman siyang rent. Diba? Ay, kasabay. Kung pinaparent niya. Pero Pero kung siya rin, okay din okay naman. pa rin naman. Diba? Hindi mo naman papasokin ng isang bagay na hindi mo afford. Si Hindi mo papasukin Miss yung isang Pepe Cruz, muntik na magkaroon to ng Ng? 2-bedroom units eh. Tama ba? 2-bedroom, di ba? Diba? With parking. With 2 parkings, excuse me. 2 Kami, sabi balita, 2 units with 1 parking lang. Kayo, 2-bedroom, tapos 2 parking. 2 parking. Diba? Naudlot. So, hindi ka nakabayad ng amilyar. Hindi na kailangan magbayad. Wala nang babayaran. Oo. Diba? So, importante, again po, sa amilyar, ang pagbabayad, pwede po installment. Ano yung monthly? Quarterly. Pwede, quarterly. In fact, nasa ibang mga, tawag dito, local government, kahit naman, halimbawa nakalimutan mo, punta ka lang doon. May penalty nga lang. Ay! Malaki penalty niyan. Hindi naman.
Hindi naman. Affordable. Lang, affordable na. Mga ilang percent, Attorney Cam? Kasi Ayan. dyan natetensyon yung mga kababayan natin. Ay, nako, sa next year na. Total, meron din naman penalty eh. Next year na yan. Diba? Ipagpa-next year na natin yung penalty na yan. Oo. Ganun din naman, may penalty din. Oo, sagarin diba? na natin. Tapos hanggang sa nakalimutan nakalimutan. So, ang dami ng kalimot na tapos biglang makakatanggap sila ng notice. Ano sasabihin doon? Ng notice of delinquency. Delinquent ka, ha? Hindi ka nagbabayad, ayaw mo magbayad. Etong sa'yo, may letter ka. Ang kagandahan naman kasi sa Amilyar, ito yung tinatawag natin na real property tax. Ito yung ginagamit ng local government naman para makapag-service sa lugar nila. Oo. Sa kanila to eh. Oo, diba? correct. Oo. Sana kanilang nasasakupan. Mm-hmm. Oo. Pero Attorney Cam, eto na. Kasi, di ba na-discuss din natin nung nakaraan yung estate tax. Ano ang kaibahan ng Amilyar, ng real property tax, sa real estate tax? Oh, di ba? Parang pareho lang may real. Oo. Is it for real or unreal? Di ba sabi mo walang bayarin ay real. Pag sinabi mo kasing real property, yung immovable. So, hindi mo siya nagagalaw. Kahit anong tulak mo, hindi mo magagalaw. Kaya ko lang siyang i-up down. O, hindi mo kaya up down. Condominium, kaya mo i-up down. Yung mga dirt, no? Ganyan ko na Attorney Cam. Oo. Di ba? Hindi mo kaya real property. Okay. Pero pag real property, ano yung tanong mo? Real estate. Yung real estate, yung estate tax na tinatawag natin. Ito naman yung tax yun sa paglilipat ng property doon sa tagapagmana. So paglipat may tax, taray, di ba? Yung Amilyar naman, ito talaga yan yung kadalasan natin naririnig eh. Taon-taon natin yung naririnig. Yes. Pagbabayad, pagbabayad ng buwis naman ito doon sa, of course, sa munisipyo ninyo. Diba? Nakakasakop sa inyong ari-arian. Tapos alam mo ba, may mga ibang mga... At hindi siya one-time payment. One-time payment lang? Annual lang to eh. Annual. Pag gusto mo. Pwede siyang installment na quarterly. Okay. Yan. May nagma-monthly rin ba nun? Parang ang hassle pag monthly, no? Hindi, quarterly. Quarterly lang. Or annual. Yes. May semi-annual? May biannual din ganyan? Pwede, bahala ka. Basta bayaran mo yung... basta bayaran pag sinabi mo kasing biannual, so 2 quarter yung babayaran mo. Mm-hmm. So, ganun yun eh. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Kung halimbawa mag-annual ka, ang binayaran mo first quarter to fourth quarter. Kung magbabayad-annual ka, ibig sabihin, first and second. Okay. Kung quarter lang, it's either kung anong quarter. Okay. So, ganun siya. So, tuwing kailan ka magkakapera, ibuhos mo na lahat ng bayarin. O kaya nga sabi nga namin, pwede naman yung yung magbayad ka na isahan na lang. Tapos, next year na ulit kayo magkita, di ba? Para hindi rin hassle. Oo, tsaka para ma-avail mo yung discount, di ba? Sayang din yung pa-discount ng ng munisipyo or ng city hall. Oo. At syempre may mga iba po ng mga exempted sa real property tax. Tulad, Tara, may exemption. Meron. Thank you so much to the to the city. So more likely ito ay mga charitable or pang-educational purposes. Halimbawa, eskwelahan, mga may exempt moske, sila dyan. Simbahan. Yan. Hindi pala nagbabayad ng tax yung mga simbahan. Chapel. Yun, mga pwede ganyan. din. Okay. Kasi ginagamit siya for religious or educational purposes. Pwede ka mag-apply ng exemption. Okay. Kaya pala ang dami nagtatayo ng mga religious daw na iba. Kaya nag-eskwelahan. Pwede ba yan ba, Attorney Cam? Kahit na preschool lang siya, 10 lang estudyante, basta for school purposes, na-exempt na agad siya. Oo, apply lang. Okay. Tapos alam mo ba? Apply for exemption. Oo. Tax, okay. At alam mo ba, yung mga real property, akala natin yung mga sa condominium, sa mga house and lot. May mga iba dyan na, dati, sa mga trees and plants. Minsan may mga ganun pa dati. Pati yun, binabayan? Naka-attach. Sa Naka-attach dun sa lupa. Oo, may bayan. Oo, kasi di ba, bago mo maputol lang isang puno, kailangan mo siyang hingan ng permit. Sa DNR. Tapos minsan nga, di ba, pag nagputol ka, may kapalit na ilang. I remember. Kasi alam ko yung bahay na, yung pinagtayuan ng mami ko tsaka ng daddy ko ng bahay. May puno doon na malaki. So parang pinalitan nila yun. In exchange of the pag-chop ng punong ito, kailangan mapalitan siya ng ilang punla. Yan. Kaya bawal putol-putol. Bawal basta magputol. Paano ka alatilis yan? Okay lang yan siguro, no? Guava. Pero yung mga malalaking mga puno talaga bawal. Ano ba yung malalaking puno? Sampalok ata yun eh. Ang laki kasi ng punong sampalok talaga doon. Sa amin yung may maputi na talagang ginagamit. Ano yung maputing ginagamit? Na malaki, Attorney Cam? Ayusin mo.
Basta makinis na maputi na puno. Nara? I forgot ng pangalan eh. Text ko ang tatay ko. Kawayan? Oh. Kamagong, akasya. Mga ganyan. Tama. Hindi, kamagong is madilim. Ay, maitim. Basta madilim. Basta yung ginagamit sa mga furnitures. Yan. Akasya or Nara yan kadalasan. Oo. Teka muna, shoutout nga muna tayo sa mga madilim tuloy yung Oy, madilim ang kalangitan because it keeps on raining. Pa-ulan-ulan. Ayan. Kaya importante ang puno, Attorney Cam. Yes, importante yan. Magandang gabi po, Zenny Zapanta, Peter Lin Sanchez, na nanonood sa KSA. Ano yung KSA? Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat po. Miss Grace Recta and Ivy Gutierrez ng Pangasinan, Zoraida Faliorina ng Pampanga, at si Gina Sembrano. Okay silang dalawa mag-partner. Sa tawa palang hagalpak na. Baka mag-iba studio. Love you too po. Oh. Salamat po. Sa amin ni Siglati Amyanan. Kilala mo ba to? Oo. Amyanan is north. Oh, ayan tuwan-tuwa daw sa'yo, Miss Thea. Salamat po. Si Fabian Liwag, sabi ko sa'yo, fan natin to eh. Talaga ba? Basahin mo. Ano sabi? Saan? Sa may wala ka ba diyang YouTube sa DZRH TV 4K YouTube. live stream? Sabi niya, hello, those words. Grabe. Joy Garimbao, good evening. At si, at syempre pati ko rin Papa Will, Mama Jovita, and Tita Erlinda. Ay, nakatutok na naman ang mga ang taga-Amyanan, mga taga-North. Taga-North mo. Diyan sa may Ijay, ano ba yun? Ijay Bangir. Eto, pagbati rin po, shout out, magandang gabi po, kina Irene Almodovar, Lea Lazarate. Sabi niya, watching from City of Dasmariñas. Uy, taga dyan ako. Interested po sa topic nyo ngayong gabi. Lea Lazarate. Ayan. Nag-iipon na siguro si Lea ng pambayad ng kanyang amilyar. Irene Almodovar, Michael Manalo ng Las Piñas, Rexon Fernandez. Uy, nanonood naman siya sa may Cuyapo, Nueva Ecija. Attorney Cam, lahat ba talaga ng... Sino dapat magbayad ng amilyar? Siyempre, may-ari ng property. Okay. Pero not necessarily na kapag ikaw yung nagbabayad, ikaw na yung may-ari? Ito, may ano kasi yan eh. Halimbawa, na-transfer yung property sa iba. Okay. So, pag na-transfer yung property sa iba, dapat ang kasunod niyan kasi, ayusin mo yung tax declaration. So, papatransfer mo rin sa'yo. Ang problema, yung mga kababayan natin, nag-stop na sila basta may titulo sila. So, hindi sila nagtatransfer ng tax deck. Hindi nila inaayos. So, binabayaran pa rin nila kahit hindi sa kanila nakapangalan. But then again, sabi nga natin, between the title and the tax declaration, si title pa rin po ang mananaig. Yan po indefeasible. Hindi basta-basta. May isa sa walang bahala. Yes. Vanji Paloma, Lea Marado Ibal, ayan, at Alan Evaristo, Violeta Sembrano, and hi daw, Miss Thea, sabi ni Ivy. Hello po. Santa Rosa, Laguna, nakikinig sila. The best partner daw. Pak na pak. Pak na pak talaga. Magbabalik po kami. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo, Tessie Guder. Maraming salamat sa pagbate. And tutok lang po kayo, of course, sa DZRH Usapang Legal. Babalik po kami. Ilan po muna mga paalala. 1 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, masayang usapan. Masayang pag-usapin, nausapin lang, Attorney Cam ang bayarin. Oo naman, masaya kaya. Sa bagay, kasi at least na sa sarili mo na, ay meron akong ari-ari. Tsaka magandang exercise para malaman ninyo na pwede pala kayong mag-advance na magbayad ng mas maaga. Kasi malaking tulong. Always earlier the better. Yes. Ano ba yung motto ng the early bird gets the worm. Di ba? Totoo. Yung complete mo. I complete you. Get the worm talaga. Hindi ba catches the worm? Eat the worm. Pero ito muna, ito not so good. Bakit? Nabalita. Kasi 3 sugatan sa sunog sa may Quezon City. Kahit Quezon medyo City. Maulan na. Ha? RH27 Noche Kakas. Ibalita mo nga to, Noche. Attorney Cam at Miss Thea, sugatan ang 3 lalaki kabilang na ang sa 63 anyos sa sunog sa residential informal settlers area sa Kaingin 2, Barangay Pansol, Lungsod, Quezon. Dinala sa ospital ang isang lalaki habang 2 na
63 anyos at isang 26 anyos ay agad namang nilapatan ng lunas. Sa report ng Quezon City Bureau of Fire Protection, nagtamo ng sugat ng 3 sa kasagsagan ng sunog. 15 pamilya ang nawalan ng tirahan sa kanilang initial assessment. Babot sa second alarm ang sunog sa residential ISF na naapula alas 4:16 kanina. Iimbestigahan pa ang sanhi ng fire incident. Samantala ay naapula na rin itong sunog na sumiklab sa residential area dito sa Barangay 183 sa Villamor, lungsod ng Pasay. Alas 4:57 kanina nang ideklarang fire out na naitala sa second alarm. Ayon kay Alberto Aquino, may-ari ng bahay, pasado alas 3 nang biglang magliyab ang kanyang storage room. May pinawelding umano siya na bakal sa kanyang bubong, ngunit hindi napansin. Natalsikan na pala ng baga ang mga nakaimbak na damit, una at iba pa sa kanyang storage room. Sa tansya naman niya ay mahigit na 100,000 ang piso ang halaga ng napinsala ng apoy. Yan ang ating update. RH27 at sikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Alam mo, nakita ko dun sa video, no, yung mga nakalaylay na mga kable kawad ng kuryente. Oo. Ano, kailan kaya Spaghetti masikaso yan, no? Baka kasi kapag inasikaso ng attorney ka, mawalan sila ng kuryente yung iba. Oh, pag nawala ng kuryente, syempre dapat meron silang parang plan B. Oh, di ba kunyari kung asikasuhin itong meron sang may notice, and afterwards saan mo na pwedeng tumira yung mga for the meantime, di ba? May ganun. Oo, tsaka alam mo, gusto ko rin yung sana na nasa ilalim na siya. Ang dami kasing mga eyesore na tinatawag. Hindi magandang sa ibang bansa ba nasa ilalim yan? Nasa ilalim. Talaga? Di ba sa Malaysia. Sa ilalim? Nasa ilalim. Underground so, yung kuryente nila. So kapag kaya pag pinipicture yung mga skyscraper na mga buildings, wala ngang mga walang kable, spaghetti. kawad, wala kang makikita na ganyan. Dito lang only in the Philippines. Hindi naman, marami pa rin naman tayong katulad. Hindi tayo nag-iisa. Oh, hindi. Okay, marami pa. Pero baka nasa top 10 tayo ng worst. Nakakatakot kasi yun pag mga live wire, di ba? Delikado. Anyway, balikan po natin yung ating real property tax, amilyar, sa sa mga cities and municipalities. Metro Manila, ayan na. Ang rate nila ay 2%. Kadalasan 2%. Basta hindi lalagpasin 2%. 2% ng value of the property. Tapos kapag sa mga probinsya, 1%. Tapos bibigyan ka pa ng discount in total. Yes. So, ibig sabihin po, kapag mas malaki yung kailangan yung bayaran, malaki po yung halaga ng inyong ari-arian. Ibig sabihin, malaki ang inyong ari-arian. Yes. At kapag hindi nabayaran, naku po. Eto na. Ano mangyari kapag hindi nabayaran? Pwede ba kunin yan ng gobyerno? Yes. Yan yung sinasabi natin na kapag halimbawa ikaw ay nabigyan ng notice of delinquency, tapos hindi ka pa rin nagbabayad. Ayaw magbayad. Akin na nga yan. Ayaw mo naman bayaran. Yes, bibigyan ka na rin ng notice ng baka makatanggap ka na lang, auction na, in-auction na yung property mo. Posible palang ganun, Attorney Cam. Dahil nga sa winawalang bahala mo yung pagbabayad ng amilyar, hindi mo namamalayan, pwede palang kunin. Oh my gosh, the government will take it back. Kasi hindi ka daw responsableng nagmamay-ari ng isang ari-arian, hindi mo binabayaran ang iyong responsibilidad sa estado, yan ang napapala mo. Yes, pero naman yan? Matagal-tagal pa. Kasi again, pag may mga notice ka na, wag mo nang ipawalang bahala. Oo. Tapos kasi kapag pinalalahanan ka na, attorney kami. Kung dumating sa point na na-auction yung property mo na ibenta sa iba, meron ka pa naman din na 1 year para ma-redeem yung property mo. Kaso, Attorney Cam, ma-redeem, ibig sabihin, you have to pay the amilyar plus the penalties, ganyan ba yun? Yung halimbawa, kasama na doon yung mga cost nung auction. Ang daming medyo marami-rami. Ang daming overhead expenses. Yes. So, wag nyo na lang pong ipagsawalang bahala. Kapag alam nyo na, yearly naman po talaga yung amilyar, binabayaran, ibayaran nyo na. Yes. Bayad na. Paganda yan, di ba? Oo. Pwede yan, naging parang commercial, ka na, ha? Alam mo, Attorney Cam. Yan na naman po kami. Parang sinasapihan ka na naman. Yan ang advocacy natin sa darating na 2028 na halalan. Tsaka alam mo bang, amilyar, depende yan kung ang property mo ay agriculture.
mayroon kang property na commercial, residential, yung mga iba idle land lang. Yan. Ibig sabihin, wala lang, nandiyan lang siya, nakatenga lang, pero may bayad din yan. May bayad din ang nakatenga. Oo. Tsaka alam mo kagandahan, may mga ibang mga local government, like sa Quezon City, particular sa kanila, meron silang tax amnesty sa real property. Amnesty. Ibig sabihin? So, ibig sabihin kung halimbawa hindi ka nakabayad ng for how many quarters, o kahit sabihin mo years, sige. Pwede ka mag-apply para mabawasan. Yung penalty mo. Oo, may ganun sila. Very good nga eh. Kasi kaya nga with due consideration, sa pinagdaanan mo din nga naman, diba? Kasi hindi naman lahat may pera lagi, attorney Cam sa bulsa. Nagulat ako kasi nung magbabayad kami ng parang real property. Sa isang kasi wala sa isip ko talaga. Ay, ikaw talaga ha? Kasi nga tinransfer na yung sa condo, tapos sinabi na nga, kanya magbayad niyan, sabi mo naman, tapos salimutan mo. Wala sa isip. So parang meron kaming 2 quarters. Hindi lang, parang 2023, 3 years. Na hindi na hanggang up to this year. Okay. So binayaran namin siya. Sabi ko na wala sa isip ko. So pagpunta namin. Tapos ang kagandahan pa, pwede kang pupunta sa mga satellite office nila. Okay, yes. May mga malls. Para hindi ka na makikipagsiksikan doon sa City Hall. So mga malls ang pinuntahan. Siyempre pumili tayo Siyempre nag-mall ka. Oo. Excuse ka na naman, makapag-mall ka. So namili tayo kung pinakamalapit, convenient at magandang mall. More likely sa Robinson sila eh. Yan. Robinson's Galleria. Sa Robinson's Magnolia. Meron. Okay. Rob Magnolia. So doon tayo sabi ko, ay parang gusto ko ng Magnolia. So doon. Makasilip nga lang doon. Doon mo sila tinagpo. Yes, tinagpo natin. Asa ng mga maniningal ng aking amiga? Ito nagbayad. Tapos tinanong nila ako kung gusto ko daw mag-avail. At inalok ha. Napakabuti ng puso kasi yung iba dyan, i-deadman na lang. Natin, yan. Kasi magbabayad na siya. Bayaran, ito ma'am. Lump sum na. Ma'am, i-apply po natin ng tax amnesty. Tapos pupunta ka dun sa City Hall na mismo. Yun ang Pero malaki yung nawala. Hindi ko na chinry kasi nga parang kasi ayaw mo nang pumunta ng City Hall. At saka sabi ko nga sa'yo, medyo maliit lang naman ang amilyar ng maliit lang naman yung condo unit ng asawa ko eh. Kung mababawasan man siya, baka mas mahal pa yung gas ko. Pagpunta mo sa QC na mag-gas ka pa o kaya mag-grab ka doon. Baka doble-doble pa. Okay. So, sinabi ko, sige, ayun na lang po kung ano nandyan. Yun na lang po babayaran na. Tapos, nag-note na lang sila na parang si taxpayer, winave niya yung pag-avail ng tax amnesty. Okay. May mga ganun, di ba? Pero sa mga ibang mga din po. I appreciate LGUs. That gesture na inalok ka pa rin, attorney Cam. Diba? Kahit alam nila, mukha naman kaya nito magbayad ni madam. Pero alok na rin natin. Di kayo sure. May mga iba mukha nakapostura pero di pala kayo magbayad. Hanggang quarter lang pala. Bakit? Ikaw, ginulat mo sila. Gulatin mo ang mga maniningil. Attorney Cam, bayaran mo lahat. I can pay you and this amilyar for 3 years. Kasi nga, attorney ka, ma-hassle ka na, puta ka na naman ng Quezon City. Yun na nga Diba sabi ko, baka pag nag-grab po ako, kaya yung sa may, mas mahal pa, o kaya equal lang. So sabi ko yun na. Tsaka paikot-ikot ka pa, hindi mo pa naman kabisado parking doon. Nawala sa isip ko na meron palang pinasa na ganun ang local government. Okay. Na amnesty, tax amnesty when it comes to real property. Ayun. Galing, no? Oo, nakakatuwa din. Kasi you're trying to be responsible. And syempre, para matulungan ka ng Estado na maging responsable sa mga obligasyon mo, bibigyan ka nga naman ng amnestiya, attorney Cam, diba? Very good tayo dyan. Yes. Yung iba wala hindi ka inaalok. Yun na nga Kaya nga sabi ko, I appreciate the gesture kasi nire-remind mo ba, meron tong amnesty baka hindi mo galing lang nga in fairness. Tapos yung estate tax, kasi kanina nabanggit mo, diba? Hanggang June 40 na lang yan. Supposedly. If I'm not mistaken, Na-move ba? Yun na nga wala. Busy nga yung busy pa sila? Busy sila. So wala pa? Gusto naman yung extend. Yung tax amnesty. Wala pa ba? Estate tax amnesty. Oo. Baka naman po. Kasi marami pa rin hindi nakakapag-settle. Oo. Tsaka mga Pilipino, sabihin naman nila, mga Pilipino naman kasi napakatamad. Kuya, extend yan, pangatlong beses na to. Sige, na-extend nyo na. Ito naman.
Kesa naman hindi mabayaran. Kasi pili ka. yung Talaga pili ka. ang mga Pilipino, ang problema sa mga Pilipino. Mamaya na, habi. Oo, tapos kapag halimbawa malapit na doon na, ang problema, hindi po basta-basta yan. Kailangan at least 6 months, inaasikaso mo na yung requirements. Ay, Balik-balik ka sa audit officers. Which reminds me, ano na naman? yung mga tito ko, ano na to? Bakit? Kraming tayo ngayon. Ang daming nga okasyon, so maraming gastusin, tapos ganyan. Yes. Diba? Huwag magpapatong-patungin ang mga gastusin. Kapag may bakante na buwan, na pwede nyo ng mga responsibility nyo, pwede na pong magbalik-balik, ayan, pwede na pong bayad-bayad. Tsaka wag po kayo magtaka kung bakit halimbawa yung kapitbahay nyo meron siyang agricultural, yung kanya, residential sa'yo, tapos commercial. Tapos magkakatabi naman. Mas mahal po ang bayad ng commercial. Minsan nga meron silang tinatawag na parang dalawa pa residential commercial. Okay. Yes, yan yung kadalasan agricultural residential. Ganon. So kapag different tax yun, kapag on what purpose mo siya gagamitin yung mas mahal, especially kapag commercial. Medyo mas mura pag residential, especially mas mababa agricultural. Oo, yun yung pinaka... Gawin mo ano po, kahit na kubo yan, itinayo ko dyan, pero for my purpose of residing there, magiging residential ang tax niya. Magiging agricultural residential. Kunyari, depende yan sa property mo. Halimbawa, sa probinsya kasi medyo malalaki ang mga... Cut. Hektarya ang cut dyan. Oo. Tapos may bahay ka doon. Oo, syempre, sa gitna ng palayan, doon ako maninirahan. Doon ako mananahan sa gitna ng palayan. Ayoko na naririnig ang highway. Ayoko naririnig ang kapitbahay. Ano yung commercial doon? Tapos ano? Doon sa bungad, maglalagay ka sa sari-sari store. Sari-sari. Sa bukid. Nasa gitna yung paano mo? Oo, doon ako sa gitna. Okay. So pag gano'n, halimbawa na may meron kang agricultural, tapos may bahay ka. Agricultural /residential siya. Nilagyan ko ng sari-sari store. May ganun ka pa. Sa bungad, Attorney Cam. Baka naman agricultural commercial na yan. Pwede na yun. So bahala na si munisipyo. Ganun ba yun? Yung mag-identify. Usually kapag halimbawa, kapag nagpa-title ka sa probinsya, pag nakita na ni parang... Surveyor ba tawag dyan? Hindi surveyor. Yung mga officer sa DNR, tsaka Penro or Senro, pag may bahay, agricultural residential, mga ganun. May mga iba naman, for example, bumili ka ng agricultural land, pero gusto mong gawing commercial. Kasi magtatayo ka ng business. So, mag-a-apply ka. Parang ipapa-change mo yung ano nun. Classification. So, farm lot siya, agricultural siya, Attorney Cam, pero ginamit ko siya for palayan. Agriculture agriculture yun. So, hindi yun commercial pa. Kahit ipambenta ko yung ani ko doon. Usually mga commercial, agricultural pa rin yun kasi yung products mo, agrikultura. Ang mga commercial ang ginagawa, katulad sa Taytay Rizal, maraming mga agricultural land dyan, pero maraming mga ginagawang mga commercial parang... Commercial. Tindahan ng textile. Hindi lang tindahan. Parang yung mga... Anong tawag doon? Mall. Hindi, parang yung... Cafe, coffee shops, restaurants. Parang mga bodega nila. Warehouse. Yan. Warehouse ng mga ganitong supply. Pwede yun, Attorney. So, commercial na yun? Oo, commercial. Okay. So, iba, mas malaki ang bayad. Pagka gano'n. Oo, pag commercial. Bala ko pa naman, tamad ako. Sabi ko, paparent ko na lang as warehouse. Commercial pa rin commercial na pala yun. Akala ko pa naman, pwede kong... Tayo ka ng apartment, tapos mga pinarentahan mo. Commercial na siya. Diba? Okay. Ayun. Hay, commercial residential pagka sa subdivision ba yun? Pwede. Okay. Depende kasi sa ano yung purpose ng building mo. Residential siya pero pinarerentahan ko. Commercial residential, pwede yun. Yan. Pero kung halimbawang ano siya, pang business talaga, like yung sa amin, coffee house, ano ba yun? Restaurant, mall. What? Orami pa mall ako. May residential, commercial residential. Taray ako, nasa penthouse ako ng mall. Doon ako nakatira. Residential, commercial. Yan, magiging commercial yan. Okay. So, medyo mas mahal po ang bayad. Pero again, kailangan pa rin pong bayaran. Yan. Yung talagang pinakagawin, di ba? Harapin ang obligasyon. Katulad ng, sabi ni Sir Mon Quijano, ang pagbabalik daw. Ni Missy Rica Missy sa AM. Oo nga. Hi, Sir Mon. Sir Mon, kamusta ka na? Na-miss ka na namin. Hindi ko siya na-miss. Nagkita lang kami last. Kanina mo. Ito. Hindi ko siya na-miss. Halimbawa, magbabayad po kayo ng milyar. Anong dadalhin nyo? Self and money. Ayan. Kulang pa. And the title? Oo, pwedeng title. Okay. Akala ko and selfie with the title. Pwede ba yun? And selfie with the owner. Ayan. Pwede mas maganda nga yung kung meron kayong tax declaration number, yun din po. Tsaka ang pinaka-the best, yung previous na pinagbayaran nyo, yun lang dalhin mo.
Yung parang, kumbaga sa sasakyan, yung ORCR mo last year, yun lang dalhin mo. Okay. Para kasi nandun nakalagay, nakadeclare kung ano yung tax declaration number. Para hindi na babalik-balikan. Yes. Ano pong lupa po? Kanino po? Sa encode, diba? pagkaka-encode Ang niyan. i-encode lang nila yung ano mo. Number na. Na nandun na from the makikita previous nila payment. kung ano yung mga hindi mo nabayaran. Okay. Ganun lang. Dalhin nyo lang yung, kaya importante tago nyo po yung mga resibo ng amilyar ninyo. Oo, yan yung mga klase ng resibo talaga na tinatago. Pero kung halimbawa, yung mga iba pang bills, kahit lalo na may app, ako, dispose na yan. Ay, ako Ikaw, you always keep it, I know. Ano naman to? Oo, very, boomer. Traditional. Kaya, may app na, obviously, hindi ka dinidisconnect, so you paid. Ano kung minsan kailangan ka ng mga billing kapag mag-apply ka ng mga credit It's card, online diba? also. It's available online. Di wow. Which reminds me, hindi pwede yun? mag-pay online ng mga ganyan. Kasi like in BIR, you can pay online. Yung Amilyar, can you pay online? Alam ko po para pwede less sila hassle. Kasi pag alam mo pumunta ka sa munisipyo, meron silang GCash accepted here. PayMaya accepted here. Parang Okay. mga ganon. So, kailangan pa talaga ako magpakita ba doon o pwede ko nang gawin yan online? Kasi para less hassle. before yung BIR, pwede yan sa mga Maya, tsaka sa mga, GCash. Pero, depende sa mga LGU siguro. Depende. Sa probinsya kasi, Ay, sa bagay kasi wala malalapit lang naman ng wala sila munisipyo, masyado city sa online. Oo. Dito siguro sa Metro Manila may gumagawa na niya. Posible, no? Oo. Tama Pero nga naman. ako, yun nga kaya the reason why nagpunta sila sa mga malls para maging accessible. Di ba? Maliit lang yung pwesto nila doon, pero at least, di ba? Oo, naayos yung mga dapat ayusin na papapayalis. At Yes. nababayaran yung mga bagay na dapat bayaran. Nakakatuwa yung may mga extension sila ng mga ganito. Correct. Yung mga government agencies natin na nagkakaroon ng mga business centers sa mga malls. Yan. Na-appreciate ko yun Totoo. Di ba? Kasi parang less hassle na alam naman natin kasi lagi tayo may connotation na kapag gobyerno na opisina na ba yan? Init. Tapos, lagi nakabusangot yung haharap sa'yo. But this time, dahil nga nasa mall, so parang lahat relax. Di ba? Tsaka after mo, pagbayad na nga. mariremind ka pag nagpunta ka ng mall. Ay, teka lang, may bayarin ako Teka nga, yung amilyar ko, wait lang. Bayad ba tayo bayad ba tayo amilyar natin? Bayad ba natin yung ganito natin? Yung SSS Pag-ibig PhilHealth. Yan. Diba? Meron na natin yan. So, importante na may mga ganito na mga proyekto yung mga gobyerno natin. Merong pwede magbayad sa mga malls. Kasi di ba meron din tayong mga iba na like nung last election, may mga nagboboto sa mga... Sa mall, di ba? May mga mga nagpresinto na sa mall. Oo. Sana nga lahat sa mall na lang Ako, kahit sa clubhouse na pwede Kasi Di ba, ang layo pwede? nung inikot namin para lang makapagboto, di ba? Ayan. Anyway, maraming salamat. Teka lang, Ang bilis naman naman mangyayari. pa-shout out. Sana ganun din kabilis ang bayaran. Pumila ka na matagal? Ako nga lang mag-isa doon Talaga? alam mo kung bakit? Late na nga Nagbayad ako mga May na. So, hindi na masyado. Yung mga tao, Hindi na sila in demand. Yes. Paid na sila. In demand sila kapag halimbawa October, November, December. Kasi hanggang alam January, nga nila. maybe hanggang January. January nga, onti na lang din Pero kasi yung mga Feb, ina-avail March, nila yung discount. mga Feb, March, April. Attorney Cam, avail yan October, November, December. Lagi ako nakapila dyan. Handaan na niya yan. Yes. Sabi ni Fabian Liwag, siya ay nasa may Bangkok. Bati mo sila ng Bangkok. Ganun ba? Sawati ka. Ano ibig sabihin nun? Hello. Kala ko, sawa ka saya. Sawa ka na. Di ba yan yung bati sa atin nung Sawati ka? Sawati ka. Hindi ba gumaganon sila? Okay. Alam mo, gusto kong bumalik ng Thailand. Bakit? Kasi masarap Nabili mo na naman. Hindi masarap yung prutas nila dyan, di ba? Ang hindi lang masarap. Pero, mangga, hindi masarap. Yes. Dati nung pumunta po kami ni Miss Thea sa Thailand, yung aming istasyon ay number 1. Ang Love Radio, di ba? Pumunta po kami ng Thailand. May nakita kaming stall na mangga-mangga. Ay, nako. Sarap, sabi namin. Laki. Ang laki ng mangga. Kinis, malutong. Bili kami yung mangga, no? Sabi namin, tignan natin yung mangga sa may Bangkok. Nangi kami asin. No salt. Sabi sa amin, bakit gano'n nung kinagat ko? Lasang singkamas. Na-disappoint kami ng very light kasi hindi siya maasin, kasi hindi nga siya pala, matamis. the best mango is found here in Sa the Philippines. Pilipinas. Ang masarap sa kanila, sampalok, tamarin. Sampalok! Kaya ang Thea Pecho Corpus, nag-uwi ng isang sako ng sampalok. Totoo ba?
Pinabit-bit ko kay Rico Pañero. Tama ba yan? Nakakaloka. Pero masarap Di, na sa masarap. palak nila. Oo. In fairness. Nabanggit lang namin kasi nandun yung isang listener natin eh. Pag uwi mo Sabat dito, ka. dala mo kami ng Sampalo. At saka matamis din yung pinya Masarap nila. yung pinya and the coconut. Pakwan. The rest of the fruits are okay. Okay na lang. Isa pa sa masarap yung Taiwan. Yun nga sasabihin ko, Diba? di ba nasarapan na kami po sa Thailand. ng fruits. Pagdating ng Taiwan, sarap din po doon. mas tamis. Nakapunta naman tayo doon sa DZRH Oo, naman. di ba? Nag-number 1 din. Alam Salamat mo- po sa inyo. Alam mo, nakakalabas lang po kami ng ibang bansa kapag may trip po yung Pinagbibigyan niyo company. po kami. Pag pinagbibigyan niyo po kami, di ba? Kaya marami pong salamat sa inyong pagsuporta. Ayan. Maraming salamat po sa pagtutok. Every Mondays, Wednesdays, and Fridays po ako po nakakasama ninyo. Attorney Cam. At nakakasama pa minsan-minsan. Attorney Cam, kadalasan pag Lunes, ako po si Thea Petro Corpus. At sa mga nakatutok kayo, abangan po ninyo ang susunod na programa ay Lunas? Lunas. Ayan. Di ko lang sure kung si Miss Cheska Bobadilla ba? O yan, siya nga. Si Miss Cheska. Sometimes si si Miss Faith. Okay. Minsan sino ba isa? Si Miss Ella. Yan. Maraming salamat. Thank you so much sa aming technician si Jeric Barreto. Thank you for coaching. Manatiling nakatutok dito po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Oras po natin. 7:30 ng gabi.